Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Karamihan po ng nagiging problema ng mga sasakyan ngayon, lalo na itong mga CRDI, yung mga may computer, mapa gasolina or mapa diesel, ay yung mga binibili nilang mga sensors dyan po sa online. Kasi halos lahat ngayon ng mga sensors na yan ay mabibili mo sa online. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung dalawang sikat na online store na yan. No? Yung platform na yan, sikat yan. Doon makikita mo, i-type mo lang map sensor, oxygen sensor, lahat makikita mo doon. Akala mo original, pero sa totoo lang hindi. Yung tinubo sa atin kanina, sila ang bumili ng mga sensors. Talaga ng mga pinilit pa namin mapaamin sila kung yung bang binili nila ay original. Kaso, reject pa rin. So, yun ang nagiging problema. Kaya siguro, kung halimbawa, map sensor, oxygen sensor, or yung MAF, mass airflow sensor, pag bumili tayo, sa kasa na lang. Kasi kung ganyan na hindi nag-reliable, yung mga nabibilan ng pyesa na yan, at nire-reject mismo ng system, yung mga sensors na yan, iyan po ang buhay ng mga sasakyan na ito. Tulad nitong MAF sensor, mass airflow sensor, yan. No? Ipapakita ko sa inyo mamaya ano reading nito. At ito kasing Hilux, unti-unti pa lang naming napapalakas. Na-check ko na tong MAP. Ito, bago na po itong MAP. Bumili na kami. Yan. Pero itong kanyang gas filter, barado. Pero itong MAP, naglalabas na po ito ng voltahe. Kaya lumakas na yung power natin. No? Noon, sinubukan ko to na kahit nakarektang ganyan, wala talagang power. Ngayon, may lumabas na pong power. Pero kulang pa. Pagka ginamit ko yung data stream, 70% lang yung nare-read nung ating MAF, nung ating mass airflow. So bago ako pumunta doon sa data stream, mga kapatid, pagbibili kayo ng mga sensor, tulad nitong MAP, yung MAF na yan, huwag kayong bibili sa online. Nako, siguradong magkakaroon kayo ng maraming problema kapag bumili kayo niyan, tapos hindi nag-work, tapos nawala na yung pinagpalitan yung original, tapos dinala nyo sa mga talyer, ang pagdududahan na nila dyan yung iba, kasi nga bago na to. Nakabili na kayo niyan. Siguraduhin nyo na legit yung pyesa. Ngayon, ang reading ko rito sa MAF, mababa. No? Mukhang hindi siya nakaka-read ng tamang pasok ng hangin papunta doon sa ating system. Kaya i-start natin itong engine nito at babasahan natin ito ng data kung gaano karami yung pumapasok na hangin. Dapat at least 95. Ngayon, kung itong mass airflow sensor na to, hindi na siya nagre-read, may problema na rin ito or marumi to. Ngayon, yung paglilinis niyan, gagawin natin. At bubuksan ko to para maipakita ko po sa inyo. Tignan natin yung data stream. Pasok tayo rito, i-start ko to. Dito ka, Glenn. Pasok ka rito. Okay. So, ang sinelect ko muna ay yung mass airflow sensor at yung manifold absolute pressure. Kasi yung dalawa na yan, halos parehas ng trabaho yan. Yan ngayon, ang titignan natin dito sa Hilux na to, kung gumagana po yan ng maayos. So, dapat ang ma-read ko, kapag pinu-full throttle ko yung accelerator, dapat at least maka-read ako ng 90 ng map. So, ito Glenn, pasok mo dito. So dito po ay 12.8 lang grams per second ang pumapasok na hangin sa minor, no? Doon sa ating MAF. 12.8 or 13 grams per second ang pumapasok na hangin. Dapat pag ito ni-revolution ko, inapakan ko yung throttle, dito ka Glenn, pasok ka rito. Ay lalakas po ito. Okay yan. So 12.7, 12.8 re-revolution ko. Bumaba siya. 70 lang. 69. Mahina. So, hindi siya maka-full maka-full throttle talaga. Napakahina niya. Tingnan niyo po mga kapatid, oh. Doon sa graph. Dito sa graph, at least no, yung ating graph dito 180, no? 180 'yan. Tapos dito ang todo niya 180 din. So dito, ang angat lang natin ay umaabot lang ng 70% or 70 grams per second. Tingnan nyo po. Oh.
Mga kapatid, sagad na po yung pako doon. So, ang pagtetest po niya, kailangan isasagad nyo para talagang bukas na bukas yung throttle. Dapat yung hangin na papasok na yon, masusukat niya yung pinakamataas. Dito pumalo po ng halos 80 pa. Ayun, no, makita nyo yun, no, umangat ng 80 yan. Ngayon, isa pa, Glenn. Tingnan mo, ha. Mayroong palong 90. So, ito yung ano dito, ito yung tricky dito. Minsan may 90, minsan may 80. So dapat hindi, dapat pag talagang binibigyan mo siya ng ano, ng acceleration, dapat 90. So yun, okay yun sana. So ngayon lumalabas dito mga kapatid, na itong ating sensor, parang okay pa siya, yung MAF. So parang okay pa siya kasi nakaka-read pa siya, yun nga lang intermittent yung kanyang reading. So kanina nag-80 tapos nag-90 ngayon. So tignan natin, baka mamaya marumi lang yung ating sensor. Kaya ang gagawin natin, bubuksan muna natin ngayon, i-check natin kung marumi yung sensor. Tignan ko muna kaya yung air cleaner. Tingnan mo nga, tignan natin air cleaner. Baka naman marumi na to kasi ito ngayon lang to na nalinisan ng manifold, yan. Pati yung nagpalit kami ng aircon, nagpalit kami ng radiator, ito na. Yun nga lang, ang nilagay nyo, berde, hindi pang Toyota to eh. Pero okay lang. Unique. Siya lang yung naka-green na eco-cool na aming coolant. So, ito yung kanyang air cleaner. Kung ako titingin, medyo okay pa. Tanggalin mo to, tingnan ko kung ito malinis. Mabilis lang naman tanggalin to mga kapatid. Tingnan nyo po ha, mapa di gasolina, mapa diesel, mayroon pong MAF. Naku, tingnan mo. Tingnan mga kapatid, kaya ba i-close up? Huh? Ako na mag-close up. Ang dumi. O, iyan yung bungad. Diyan pumupunta, dumadaan yung hangin. Tignan natin yung kabila, kung ano yung malinis na part. O, tignan nyo ha. O, iyan yung malinis. O, kita nyo yung kulay nung nung paanan ng pyesa, nung sensor. O, so ibig sabihin nito, sa sobrang dumi nito, baka iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakakasukat ng tamang hangin na pumapasok dito sa ating intake manifold, papunta doon sa ating ECU at hindi siya makapagbigay ngayon ng tamang data. Okay, Rex, lilinisin natin to. Nasaan yung ating brake cleaner? Okay. So, mga kapatid, pwedeng brake cleaner, pwede rin yung contact cleaner, yung electric contact cleaner. Wag na wag nyong gagamitan ito ng malakas or sobrang tapang na mga cleaner kasi pwede niyang sirain yung pyesa na ito. At dapat po, wag nyong isasagad ng nakaganon kasi napakadelikado, baka masira iyon. So ilalayo nyo lang ng konti. Pwede ba akong merong sapin dito? Kasi marumi to eh. Yan, basahan. Yan. Okay. Sapin natin dito. Dito, Glenn, pasok ka rito. Pasok ka rito. Linisin natin. So, wag nyong isasagad, no? Ganyan lang po. Saka wag nyong wag nyong patatamaan ng kahit na anong bagay yon kasi pwede nyong masira yan. O, ayan naman, no? 'Di ba? Nakita nyo, luminis na siya. Okay. Isa pa. Saka mga kapatid, dapat palaging nakapababa yung pyesa. Ha? Pababayan. Kasi pag ginanunan nyo, pag tinihayaan nyo to, mga kapatid, pwedeng yung brake cleaner natin, itong solutions na to, pumasok doon sa loob. May circuit po yan doon. May electronic circuit yan na pwedeng makasira. Mababa doon at matrap doon. Naku, masisira ang inyong map, ang inyong MAF. So, palagi po nakapaganyan para yung ating solution, yung cleaner na to, ay bumabagsak lang pababa. O, ayan, ganyan lang po. Hindi kailangan na todo yung gano'n, parang ganito. Hindi kailangan na ganyan. Hindi po pwede. Ganyan lang, pitik-pitik lang. Luminis naman eh, oh. So, tirahin ko ngayon yung kabila. Ayan. Oh. Okay, kasi doon, may dumi din doon eh. Ha? Tapos hahanginan natin to, Rex, na andyan yung panghangin mo. Nandito. O, kunin mo yung panghangin. Sige. Hangin muna tayo. Yan. Kailangan nahanginan nyo muna bago nyo ilagay. Ha? O, sige. Malayo lang, baka masira. Sige, ikaw maghangin. Ikaw maghangin. Sige. Palakas eh. Sige. Okay, kabila. Lapok. Sa pa. Okay.
Punasan ko na lang tong labas. Iniingatan ko na tamaan yung element na yon, yung paanong pyesa na yon, no? Para hindi masira. Naku, napakadelikado. Pag ito po nasira, magpapalit na po kayo nito pag tinamaan nyo yon. So ngayon mga kapatid, ibabalik ko na ngayon to at titignan natin kung yung reading niya ay magbabago katulad doon sa unang reading natin kanina na hanggang 70 lang. Tapos minsan biglang pipitik ng 90 kapag binibigla ko yung accelerator. O Rex, ibalik mo na to. Ayan. Tapos ibalik mo na rin muna itong luma. Ano? Ayan. So balik tayo doon sa data stream. Sinelect ko ulit yung MAF saka yung MAP. Ayan. So may reading tayo na 12.8. 12.9 katulad din nung kanina. Titignan ko ngayon kung magbabago na yung ating reading. Umakyat na po tayo na 80. Oh. After na malinis natin, oh. 80 na. So malaki na pong improvement 'yon, mga kapatid. So kanina, ang reading ng ating map ay 70 lang. Ngayon umakyat na ng 84, nag-85 na. Meron pa po akong isang lilinisin dito. At yun na nga po, yung turbo. So bukas yun naman ang lilinisin namin kasi yung turbo naman ang humihigop talaga kapag kalampas na doon sa atmospheric pressure. So dito, lumalampas naman tayo doon sa atmospheric pressure pero parang kulang pa yung higop ng turbo. Kaya yun naman ang lilinisin po natin, yung turbocharger. So ito po, nagpalit ako ng MAP kasi sira na yung MAP niya. Tapos ito, barado rin. Yung gas filter, kadalasan nasisira talaga to sa mga KD, saka sa mga GD engines ng Toyota, nasisira, naglilik yan at nagbabara. Kasi nga, ito sobrang dumi, yung mga carbon na nakuha dito, yung mga soot, patulak kasi yan eh. So papasok yan doon sa gas filter, kaya yun po ay barado. So papalitan na rin po yan. At ito pong MAF natin, pumapalo na ng 80 yung kanyang na-read. So pwede pang pumalo ng 90, may nakita tayong palo kanina. Kaya lang, ang pagsususpetsahan ko na rito ay yung turbo. Pati yung kanyang wastegate or yung kung vane type to, hindi maganda yung kanyang pagsara at hindi maganda yung kanyang pagbukas. So kung maayos at malilinis natin yung turbo nito, palagay ko itong MAF natin ay magwa 100%. Na-demo ko sa inyo kung paano nagtatrabaho itong MAF. So napakaganda talaga kung meron kayong scanner. Kasi doon pa lang sa scanner, sa data stream, kung hindi talaga siya nagre-read ng more than 70 at nilinis nyo na gawan nyo ng linisin to, posibleng may problema talaga yung inyong MAF. Kasi dapat ang MAF, kapag ka full throttle ka na, halos nandoon na sa flooring yung pedal mo, dapat magre-read siya. Gumagana rin yung engine mo, lumalakas yung power, magre-read siya ng 80 to 90, hanggat maaari 100 yung kanyang read. So dito, ang nare-read lang natin ay 70. Talagang mababa yun. Nung binuksan natin, napakadumi ng MAF. So, nilinis natin, nagbago. Nag-read tayo ng 80, 85. So, meron pang isang problema. Tulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, lilinisin naman natin yung turbo. Kasi yung turbo, yun ang hihigop ng additional na hangin, yung absolute pressure na yon na ipapasok dito sa intake manifold. So, yun na lang ang hindi nyo pa nalinis, no? Turbo na lang. Bukas dilinisin natin yung turbo. At sigurado, malakas na ito, mga kapatid. Kaya po, ang lagi kong ipinapayo sa inyo, pag mga ganitong pyesa, mga sensors, huwag kayong bibili sa online. Sigurado, malulusutan kayo dyan. At kung makabili man kayo nang sa tingin nyo gumana, pero wala naman kayong scanner at hindi nyo talaga nakikita yung kanyang maximum na reading, paano yun? Gumagana sa minor, gumagana sa mababagal na takbo, sa city driving mo, pero pagka binigyan mo ng matindi, kulang sa power, no? Kulang sa bilis. Kasi nga, ang nabili mong map sensor ay fake or hindi siya match na match doon sa inyong engine.
So mga kapatid, sa susunod po, ipapakita ko naman po sa inyo yung pagka nalinis na yung turbo nito at gagawin ulit natin yung ating ginawa na pagsukat doon sa mass airflow kapag sakto na yung mga reading nito, factory settings na siya, babalik po ang lakas nito kung paano nung ito ay bagong bili yung sasakyan na ito. Okay mga kapatid, doon po sa may-ari nito, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Iniwan po sa amin na dito to para ayusin yung automatic transmission. So ito po, pag nilagay ko sa reverse, ayan, andar akong konti. Oh, okay na po ano. Tapos lagay ko sa drive, abante kagad. Dati po wala yan. Delayed na delayed po, ayan oh. Okay, balik ako sa drive, oh. Ang bilis na po ano, kasi ito po ay na-overhaul na namin. Nissan Sentra 2005. Nasira ang automatic transmission, ngayon okay na po. Kung napapanood nyo po ito, ang trabaho ko na lang nagagawin pa, ito po. Yung pang-ilalim, naayos na namin, yung mga maiingay. Pero meron pa kaming kulang, yung pangako ko sa inyo, ito, yung busing. No? Itong bisagra. Ito, ayusin pa po namin, bukas na. Yan. Kasi pag binigla mo yan, tutunog. Oh. So, dapat tinutulungan mo pa. Kaya ang problema, baka mabasag to. No? Kaya aayusin natin yung busing yan. Okay, punta nga ako dito. Ano bang ginagawa dito? Balita ko, ito daw, gwapong batang to, mekaniko to. Ano ba mga ginagawa mo? Mga ano po, elf. Elf! Naku, ang lalaki naman ng mga makinang ginagawa mo na yan. Ano lang po, yung mga troubleshooting lang po. Troubleshooting. So, sanay na sanay ka sa elf. Hindi pa naman po. Ba't di ka mag-apply dito, ha? Ay, ito yung tatay, oh. Oh. So, kayo yung mag-ama. Sino to? Akala ko, aplikante kanina to, eh. Pamangkin po, pamangkin. Pamangkin. Akala ko mag-apply ng mekaniko kanina, eh. Okay, sir. Okay, thank you. Dito po yung adventure ni Sir Kalong Kaging. Ito po, nung dinala sa amin, isang pirma na lang ang kulang. So, ngayon, napinturahan na rin namin to. Ayan, binabapping ngayon. Pati itong block niya, oh, yung kanyang fender flare, inaayos na namin. Naka-steel bumper din to. Tapos yung engine, napinturahan naman tong engine bay. Pakita mo. Yan. Pinturado na rin po yung engine bay niyan, kulay puti. Tapos malinis ang makina nito. Eh ang sabi ni Sir Kalong Kaging, gusto ro niya na may snorkel. Kaya bukas mag-o-order ako ng snorkel. Pati po ito, Sir Oscar. Ito ay kailangan na rin palitan. Yung mga yan, papalitan na natin ng bago. Pati ito. Yan. Tapos yung mga ito, pipinturahan natin ng itim. Lahat ng itim dito ay pipinturahan ko pa. At ikakabit po ang inyong Armageddon grill. Ayan. So malapit na po to, Sir Oscar. Sana next week makuha nyo na to. Next Sunday, sana makuha nyo na po ito. Ito, tignan nyo po. Meron pa pala kayong yung lagayan ng spare tire. Natapos na rin namin to. Ayan. So hindi ka na mahihirapan sa farm mo na kapag kasi siyempre sasabak mo sa farm, sa bukid. Ang spare tire mo nasa ilalim. Pag naplatan ka, dumi-dumi. So ngayon, nandito na po siya. Ang spare tire mo, nakalagay na po dito. Hindi ka na po mamomroblema. Hindi ka na madudumihan. Hindi ka na mahihirapan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.